ibibigay nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, i-correct yun. Nasa inyong kamay na yan. Ang ginawa kasi nila para makakuha sila or maka-insert sila ng mga pera dyan is pagdating kasi sa approve ng National Expenditure Program or NEP, dun yan nangyayari yung corruption dun sa insertion. Kung makikita nyo dito sa likod ko yung mga insertion dyan, halata mo na nagdadagdag sila ng pera para makuha nila yung pera. Ang tawag dyan is ang project. Halimbawa, ang project cost natin is 1 million. Dinadagdagan nila yan ng mga 2 milyon. Ang 2 milyon, wala nang control ang project niyan. Ang may control niyan, yung nag-insert. Ibig sabihin, nag-usap-usap na sila dyan na may insertion sila. Kaya nandyan yung corruption. Kaya kung makikita nyo, niluloko tayo ngayon ng mga kongresista na yan. Kitang-kita naman Hindi lang nila ma-pinpoint kung sino talaga ang mga tirador dyan. Gusto yatang kunin pa yung mga insertion niya. O, di ba? Kung di ba mga gago tong mga kongresista. Yan ang mga kalukuhan nito. Akala nito kayang lukuhin yung mga Pilipino. Kasi ang mga Pilipino hindi naman alam yan yung mga National Expenditure Program or General Appropriation Act. Wala naman alam ang Pilipino yan. Pero dahil English, hindi naiintindihan ng Pilipino, niloloko na sila, hindi pa nila alam. Sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education.